Ayan, magandang hapon sa inyo mga kamasa. Andito tayo ngayon sa lugar ng Kanyakan, ano? Andito tayo sa lugar nitong Kanyakan, ano? Pupuntahan natin ang isang Balugan River. So, sa ngayon mga kamasa, andito tayo ngayon. Medyo kagubatan tong ating mga dinadaanan dito, no? Ayan, medyo mabangin na lugar yan, no? Medyo gubat, no? Sa may kabilang side na ito, yon, mga puno ng kawayan, no, mga kamasa. Ayan, magandang hapon sa inyo mga kamasa. Sa hapong ito, mamaya isi-share ko sa inyo mga kamasa yung ating pupuntahan na Balugan River. Then shoutout po sa lahat ng mga subscriber, lahat ng mga viewers. Salamat po sa inyong suporta ng aking munting channel. Shoutout sa lahat ng mga subscriber. Okay, papunta na tayo mga kamasa. Dito ang daan mga kamasa. Ito na tayo, no, mga kamasa. Ito na yung bungad ng Balugan River. Ayan, o, makikita nyo ang mga kamasa. Ayan, o. Ayun, may tricycle na papalabas o lilipat sila dun sa kabilang dulo ng mga kamasa. So, didiretsuhin natin ito, no, mga kamasa, sa bandang dulo, no. Titignan natin doon sa pinakadulo nitong Balugan River. Titignan natin yung sitwasyon. Ayan, no, sa gawing kanan natin, ayun, may mga pupo sila dyan. Ayan, kung makikita nyo mga kamasa, just may left side natin, ano, yun, no, makikita nyo yung bundok, no. Yun po yung part ng ilog, no, mga kamasa. Mito lang tayo sandaling dito upang tingnan natin muna. Ayun, didiretso na tayo muna mga kamasa dun sa pinakadulo. Tuloy-tuloy lang tayo. So, yung kanilang kalsada dito, no, mga kamasa, magsimula dun sa may bungad. So, mga rough road talaga, no, medyo lutang yung bato rito, no, kaya yung mga motor dito medyo slow moving lang talaga tayo kasi pag medyo mahina-hina yung gulong mo dito, so baka magka-aberya tayo, no. Ayan, o, marami tayong makikita dito mga cottage, no, mga kamasa. Ayan, o, yan, tutubukin natin yan, titignan natin. Ayun, o, mga kamasa, yan gawang kawayan lang, no, yung kanilang mga cottage dito. Then yung kanilang ginawang bubong dito, yung coconut leaves, no. Ayan, o, ayan, medyo malawak ito, no, mga kamasa. Ayun, o, diretso tayo. Ayun, o, mga kamasa. Ayun, o, makikita nyo sa right side natin, ano, meron silang sari-sari store dito, no. Meron din pala tayo mga mabibili dito sa mga sari-sari store. Ayun, o, sa left side natin, no, mga kamasa, ayun, puro mga cottage yan, no. Actually, ayan, o, may mga tindahan dito sa right side natin. Ayun, babasahin natin yung nakalagay dyan. Yung kanilang salbabida per hour ay nakalagay naman dyan 20, no. So aabati tayo dun sa unahan pa. Yun, yun yung ito, tindahan na naman yan mga kamasa sa may left side natin. So yung kung titignan natin yung mga kamasa habang tayo ay tumatakbo dito sa rough road na kalsada, yun nakikita nyo sa ating left side na puro kubo yan, no, mga kamasa. Ayun, ito yan, no, sa left side mga kamasa. And tignan nyo sa left side natin.
So puro mga cottage, no? Daming mga cottage diyan. So merong to, tatanungin natin ito kung magkano ang cottage dito. Hindi niya pala alam. Isang guest din pala dito sa lugar na ito. So mga kamasa, hindi niya alam yung ang mga kalakaran dito, no, sa Balugan na river na ito, no. So patuloy lang tayo, no, mga kamasa. Ayun, no, may tindahan dito sa may right side natin. Yun, may mga rentahan na mga salbabida rito. Mag-i-inquire tayo dito, no, mga kamasa. Aalamin natin ang mga sitwasyon dito sa cottage, about sa cottage, at saka yung salbabida per hour. Aalamin natin yan, no, mga kamasa. Ayan. So ito, mga kamasa, ayon sa kanila, meron silang pwedeng makikonekta sa wifi nila, 20 per hour. Then libre po ang parking dito sa kanila lang. Then ang kanilang salbabida ay 50 pesos, no, maghapon na po yon. Yung kanilang cottage naman ay 400, no, 400. So maghapon na rin yon. So kung medyo marami po tayong magkakasama ayon sa kanila, kung gagamit tayo ng mga 3 cottage or 4 cottage, so doon sa 400 po medyo may discount na po tayo, no, kasi marami na po kasi ang magkakasama. So nagbibigay po sila ng discount. So ito lang din po sila, itong ating pinagtulungan dito, sila lang din po ang may ganung ori na pamamalakad dito, no, dahil ayon sa kanila doon sa ibang mga cottage dito, so hindi sila pare-parehas, no, ang mga pamamalakad nila rito. Ayun, no, yun ang mga cottage po nila, yung natutukan ng camera natin. Yun, doon sa dulo hanggang dulo meron pang mga cottage doon na marami. Ayun ang mga kamasa. So ayon sa kanila, libre po ang parking, ano, kasi ang ayon sa kanila doon sa bandang dulo, no, mga kamasa, may bayad ang kanilang parking doon, 40 pesos yata yung kanilang parking doon. So sila dito nagbibigay na sila ng libre, kaya mas maganda dito sa kanila, kasi kung pwede tayong magluto-luto rito, meron silang mga kagamitan na pwede nating gamitin sa pagluluto, no. So yun ang advantage po dito sa kanila, kaya sila po yung ating napagtanungan dito. So sila po yung nakapagbigay sa atin ng mga impormasyon dito sa mga kalakaran nitong Balungan River. Ayun. About naman po doon sa mga kamasa, yung mga nag-overnight, so medyo may konting additional na rate sila sa panggabi compare sa araw, no, kaya medyo affordable naman ang kanilang price ng kanilang mga cottage dito. Siyempre mga kamasa, nagamit sila ng ilaw, kaya yun may konting additional. Kaya ito mga kamasa, maki-park lang tayo dito at maglalakad lang tayo. Ito, bibili muna tayo ng snack, mag-i-snack muna tayo bago tayo umikot sa river. Ito na tayo mga kamasa, umpisahan na natin maglakad. Ayun, no, kung nakikita natin, no, mga kamasa, ayun, maraming mga sari-sari store dito. Ayun, napakahaba ng kanilang mga cottage dito, no, mga kamasa. Ayan, no, may mga salbabida sila rito. Kaya sa may gawing kanan natin, no, mga kamasa, yun, no, sari-sari store. Yan. Yan. Dito mga kamasa, hindi sila pare-parehas ang pamamalakad dito, no, pero ayon dun sa ating nakausap,
halos sila dito ay magkakamag-anak lang. Ayun o. Kaya patuloy tayo sa ating paglalakad dito, no. Medyo nahirapan tayong lumakad dahil yung mga bato rito, no, nakausli yung mga bato dito, no, mga kamasa. Ayan, hanggang dulo pa ito ang mga kamasa, lalakarin natin. And then iikot tayo doon sa may tabi ng ilog mamaya. Ayun o, yung mga cottage na yan o. Ayun o, mga info natin sa ating pagpunta rito na madagdagan yung ating kaalaman. Kaya yun ang sinasabi nga nila mga kamasa, na meron silang iba't ibang pamamalakad dito, no. Kaya bago tayo kumuha ng mga cottage dito, no, mga kamasa, so mag-inquire muna tayo dito kung saan yung gusto natin. Actually merong lugar ditong malalim, no, kahit saan ka man pumuesto dyan sa mga cottage na yan, so yung ilog sa'yo lahat yan, kahit saan ka maligo, so walang problema yun. Ayun o, mga tindahan, puro sari-sari store dito sa may kanang bahagi natin, o mga kamasa. Ayun, kaliwat kanan ating tinitignan dito sa may kaliwang bahagi natin. Ayan o, makikita natin yung mga, ibig sabihin merong mga kanya-kanyang may-ari. Kaya tinututukan natin ng camera para mabasa natin yung kung ano yung mga nakasad sa kanilang mga tarpaulin na nakabitin, no, sa mga cottage. Ayun, dito na naman sa kaliwang bahagi natin, meron na namang mababasa tayo dyan. Ayun, habang tayo naglalakad ngayon, tinitignan natin ang magkabila ang gilid natin, kung ano yung ating makikita dito ng mga kamasa. Actually yun, no, may makikita tayo na may mga tarpaulin na nakakabit. Ibig sabihin doon natin naalamin ang kanilang mga policies dito, no, kung anong meron dito. You know, makikita po natin sa kanang bahagi natin ang daming mga paninda, yung mga, ayun, no, yung mga pambatang salbabida, marami. Marami sila dyan. Ayun. So ang masasabi ko lang dito, no, mga kamasa, maganda rito. So talagang mag-i-enjoy ka rito pagka pumunta ka rito, dahil napakahaba ng river nila rito. Kaya ito binabaybay natin ngayon, no, mga kamasa, hanggang dulo, para makita talaga natin kung ano yung sitwasyon dito sa Balungan River na ito, no, mga kamasa. Actually halos napasalanan natin, mga kamasa, yung part nitong Norsagaray, Bulacan. So nung ito pinasok natin to ngayong hapon, no, mga kamasa, dito natin natunghayan na medyo may kakaiba sila rito kaysa mga napuntahan natin, ano. At dito lang ako na-attract. Dito ako na-attract sa lugar na ito. Medyo masasabi ko na medyo mas maganda rito, no? Maaliwalas ang ating pakiramdam. So ayun nga sa kanila, kaya tinawag ng Balugan River, kasi yan, mga kamasa, yan daw ay matandang bato na, kaya ang tawag nila dyan ay Balugan River. Ayun o, mga kamasa, kung nakikita ninyo, napakalinaw at napakalinis ng tubig, at pati yung mga bato, ayun o, mga kamasa, clear na clear. Ayun o, makikita ko sa inyo, mga kamasa, yung itong gilid na itong ilog na ito. Bali, nandito naman tayo sa likod, no, sa gilid na naman tayo ngayon, no, mga kamasa, para matunghayan natin ang sitwasyon talaga dito, no. Makikita nyo, mga kamasa, may share ko sa inyo itong Balugan River na yan. Ayan, yun, papunta tayo dun sa may pababa tayo, no, kumbaga pabalik na naman tayo, no, dun sa ating pinanggalingan, upang makita po ninyo yung sitwasyon. Ayun o, tignan nyo po yung tubig, napakalinaw at napakalamig. Ayan ang mga cottage. Yun. Kaya yun, marami tayong mapagpilian dito ng mga kamasa kung saan tayo dito. Ayun, ito mga kamasa, patuloy tayong naglalakad dito sa may gilid ng ilog. Ayan o, mga kamasa, kung nakita nyo ito, dalawang drum in-invento nila. Yan nire-rentahan din yan, mga kamasa. Yan, muli nating tutukan ng camera yung
batong yan. Yan ang sinasabi ng balugan. Kaya tinatawag ng Balugan River. Kasi matandang bato na raw yan. Kaya balugan. O yung part na yan dyan mga kamasa, merong malalim. Ayun sa ating nakausap dito, yan daw ang lugar na yan ang binabantayan. Dahil may mga naluludod na raw dyan sa lugar na yan. Ayan o, ganda ng kanilang invento. Ayun, may mga naliligo ng mga kamasa. Kung pansinin natin, walang pumupunta doon sa may bandang kabila kasi may malalim doon. Ayan, tingnan nyo mga kamasa, yung bato na nilalakaran natin, dito tayo, pumagitna tayo sa ilog. Ito'y tuyo na sa gitna ng ilog ng mga kamasa. Ayun, yung mga naliligo. Ayun yung pinanggalingan natin mga kamasa. Ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo yan. Yun yung sitwasyon ng gilid ng ilog. Yan, hanggang dulo yan mga kamasa.